kababayan din natin, mga OFWs na nakatutok pa rin dito sa ating special coverage. Hinggil pa rin dyan sa malammartial law na paglusob ng mga kapulisan sa pangunguna ni Torre dyan po sa KOJC Religious Compound. At ngayong hapong ito ay patuloy po tayo. Nagtatanggap po ng mga update mula mismo dyan sa KOJC Religious Compound dahil until now, ikatlong araw na po ito ng kanilang paggalugad dyan po sa KOJC Religious Compound. At until now ay wala pa rin pong hindi pa rin nakikita ang kanilang mga subjects dito nga sa sinasabi nilang order na arrest warrant. Ang arrest warrant, ang order po na arrest warrant po nila, nag-iisa lamang pong pangalan. Cynthia Simanes lamang po. Ang Sylvia Simanes ang nakalagay lamang doon at Pasig City ang lugar at elsewhere po yung nakalagay. Yan pong patuloy na kini-question ng mga legal counsel ng The Kingdom of Jesus Christ. Bakit until now ay patuloy pa na inuokupa ng kapulisan? Invalid, illegal ang lahat pong yan. At makakasama syempre po natin ngayong hapong ito para sa ating talakayan. Walang iba, isa pong batikang political commentator, si Ginoong Jay Sonza. Sir, magandang hapon sa iyo. Mayang hapon. Magandang hapon sa iyo, Jed. Magandang hapon po at magandang araw sa lahat ng inaabot po ng ating pagsasahing papawid mula rito sa SMNI, Makati, SMNI Davao. Kami po ay kumakatok sa inyong kinalalagyan ng sa araw ng mga bayani ay sana po samahan natin ng ibayong dasal at pagiging mulat sa nagaganap po sa ating bansa, lalong-lalo na dito sa katimugang bahagi ng Pilipinas. Yes, Sir Jay, at inaantabayan din natin, inaabangan natin itong sasagawa ding pagpupulong o isang isang rally dyan po sa may Plaza Miranda. Bandang alas 4 po ito magsisimula ng Maisog, Pilipinas. At panawagan po sa mga bayani ng Pilipinas sa araw ng mga bayani. Sir Jay, bago lang tayo sa ating mga talakayan, kanina ay nagsagawa ng isang press conference ang legal counsel, ang chief legal counsel po ng Kingdom of Jesus Christ. At ating pakinggan ulit yung kanyang panawagan hinggil nga po dito sa nagpapatuloy na paggalugad at pag-ukupan ng mga kapulisan dyan po sa KOJC Religious Compound. Mga kababayan, panoorin, pakinggan po natin itong press conference ni Attorney Israelito Torion. Balak po nila ay bubumbahin daw nila yung portion daw ng eskwelahan po namin. Kay sa kanila pong palagay ay meron daw bunker daw si Pastor Apollo si Kibuloy sa loob po ng JMC compound. Ewan ko kung ano po ang basihanan ni General Torre po dito at saka ni General Marbil, pero sana naman hindi nila itutuloy ito, no? Wala naman silang court order na gawain ito. Ang dala lamang nila ay isang warrant of arrest in the name of Miss Simanes na ang address pa ay sa Pasig City. Sa tingin po namin hindi talaga makatarungan ito kasi po wala po silang authority na in-destroy, bumbahin yung portion ng JMC po. Eskwelahan po ito, meron na pong klase po bukas, sana po igalang niya ang sanctity po ng aming eskwelahan at ang premises po ng KOJC. Ayan po, sila po ay nandyan na, marami masyado. Marami din ang nasa loob po ng KOJC compound. Gusto nila ngayon na ipaalis yung mga crane namin. Nilagay po yan kasi nagpaalam na sila na bubumbahin nga daw yung portion po ng KOJC compound. So sa tingin po namin hindi talaga makatarungan ito kasi wala talaga itong legal basis po under the law. So ayan po ang mga kapulisan na napakarami
at may dala-dala silang mga equipment na gusto po nilang bumbahin ang portion po ng JMC, party po ng aming eskwelahan, no? At party po ng simbahan ng KOJC. Na ito ngayon, pang-tatlong araw na pala, no? At gagawin nilang rason iyon dahil sa arrest warrant na ito upang bumbahin po ang portion po ng KOJC compound. Sa aming tingin po ay mali po ito. Pasensya na po, medyo itim na po ako. Wala akong magawa dyan kasi sa init po na sige lakad-lakad. We are just waiting for some members of the media who will be coming over. And I have to do this. This is my first time to do live. I'm not so techy. My apologies. But I just would like to inform the people that this is your Philippine National Police now. They are doing that because they intend to bomb, no, a portion of the JMC compound because of their belief. Permit, no? And honestly, no, just for the record, it was done because of siguro lahat na ng lahat na ng patience po na exert na po ng KOJC at yun lang ang nakita nila na paraan para ma-express yung kanilang frustration po sa mga pangyayari. Attorney, we saw the copy of the special mayor's permit. It said that prayer rally and gathering KOJC compound in specific area, but it was conducted in the highway. Can you say that it's still legal yung ginawa natin na prayer rally? I would say that it is legal simply because it is within the vicinity of the KOJC compound. And how can we conduct it inside when the policemen are there, no? Ang dami nila doon. Kita niyo naman, yung mga, hindi sila ng bato ng, anong tawag nito, ng tear gas sa labas kasi makikita ng mga tao. How much more kung doon kami sa KOJC compound na magawa ng rally. So, kaya nga, dito sila sa labas kay para makita ng mga tao, no? So, sa tingin po namin ay legal po yun. Attorney, kamusta po? May mga members ba ng KOJC ang nasugatan po? Marami po, and we are, we are in the process of collating all facts as well as data in order to show and prove that many were injured as a result of the tear gas operations last night. Sa special mayor's permit also, attorney, nakalagay doon if there's violence or anything na magkagulo or na-hamper yung traffic and may public disturbance na, it will automatically terminated. Bakit hindi siya na-terminate hanggang ngayon po, attorney? Well, it's the call of the city mayor's office. They will determine the same as illegal. But to our mind, this is an act of what's called state of necessity. No? A person, when his property is under attack, he also has the right to institute measures for the preservation of that right. You know for a fact that the continued stay of the PNP is illegal under the law. So therefore, by way of countermeasures perhaps, the KOJC leadership has decided to do this in order also to convince the PNP to leave the area. So ang tawag po namin state of necessity measures po. Kasi po yung kanilang pagstay dito sa property, unwelcome na po sila. Ilang beses na po namin sinabi verbally that your stay here is no longer welcome. Pero nandito pa rin sila for their illegal stay. So naisipan ng taga-KOJC na ang gagawin nila is to adopt certain measures also equal to what is being done by the PNP personnel here. If you read your law,
that is called a state of necessity measures. What is the reason or purpose also for burning the tires last night? I do not know who burned the tires. No, I have no personal knowledge. It was planted perhaps by certain personnel who are opposed to the moves of the KOJC. Let it be stated that it was not the KOJC personnel who did that. Note that the PNP personnel have so many spies, no? And they have also implanted some of their personnel within the ranks of the KOJC. So it is very unfair to ascribe such burning of the tires to the KOJC members. Reasonable ba ang ingon sa PNP na disperse nila karon din mga train na nakatulong niya sa kanila kay ang rason sa PNP nagabanda daw sa flow sa traffic kaya ang stand po ng KOJC dyan, kung nakaka-disturb po yan, nakaka-disturb din sila kasi sa amin talaga dito sa loob. So kung gusto nila, countermeasures in international law, countermeasures are allowed. No? And it is perfectly legal. State of necessity provisions under the civil code is likewise legal. So, kung gusto nila matanggal yan, alis din sila dito sa premises po ng KOJC. Kasi po, illegal yung continued stay nila dito. Okay? So, yun po ang aming gusto po. Okay? So, salamat po sa inyo sa panahon po na binigay po ninyo sa amin. Ayan po mga kababayan, si Attorney Israelito Torion, kanina po yan ang kanyang press conference. At Sir Jay, makakasama natin ngayong hapon naman. Marami tayong lilinawin dyan sa pangyayaring yan. Yes, makakasama natin ngayong hapon, Sir Jay, si Miss Ina Mortel para sa ating talakayan ngayong hapon na ito. Magandang hapon, Ina. Magandang hapon sa iyo, Ina. Magandang hapon po, Sir Jay and Jade. Of course, ating mga kababayan kasama pa rin nating nakatutok ngayon sa patuloy na pagkubkob, paghalugad ng mga kapulisan dyan sa aming religious compound na magpapangatlong araw na nga ay hindi pa rin nila planong umalis. At illegal na po ito, talagang lantarang paglabag po sa aming karapatan. Kaya nga po tayo nananawagan na pababain na ito si Bongbong Marcos Jr. na siya naman talagang ang punot dulo nito. Sir Jay? Yes, Ina. Mabuti binanggit mo yan sapagkat para lang sa kabatiran ng mga late tuners, baka ngayon lang sila nakatutok sa live coverage ng SMNI. Dahil hindi nga tayo binibigyan ng oportunidad ng major mainstream media sa National Capital Region. Ang pangyayari pong ito ay hindi po basta na lang nangyari. Para lang malaman ninyo, 3 araw po bago maganap ito ay nag-practice pa ang iba't ibang mga pulis. At hindi po ito pagkilos lang ng Regional Police Office 11. Ito po para malaman ninyo ang mga lumusob at nagkubkob at patuloy na kumugubkob sa compound ng KOJC ay mga pulis mula sa lahat ng lalawigan ng Davao Region, Davao Oriental, Davao de Oro, Davao del Norte, Davao Occidental, Davao del Sur, Davao City. Kasama po ang mga pulis mula sa Region 12, kasama na po dyan ang Sarangani, Soc-Sargent, South Cotabato, General Santos City, kasama po ang North Cotabato, at mga pulis galing sa Cagayan de Oro Region 10, ganun din po sa Caraga. Nagkataon si Nicolas Torre ang siya pong ground commander. Pero ang lahat ng utos po ay mula sa pamunuan ng Philippine National Police. Katunayan, nandiyan kagabi, dumating kagabi dyan, si Romel Francisco Marbil, ang hepe ng Philippine National